Chapter 141. Nagliwanag ang mga mata ni Serena nang makita ang nangyari, tila may naiintindihan. Richard, may ilan akong gustong itanong sa'yo. I wonder if you would be fine to answer them, tanong ni Seren. Ano ito? Sisigot ako sa anumang tanong mo, nakangiting sabi ni Richard. Hindi ka na bata. May girlfriend ka na ba ngayon? Makahulugang sabi ni Serena. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, nahulaan agad ni Lily ang intensyon ni Serena. Namula siya ng husto, at tumingin sa ibaba para iwasan ang tingin ng kanyang ina, hindi rin siya nangangahas na tumingin kay Richard. Hindi. Umiling si Richard, hindi nagpaliwanag. Kahit na wala siyang kasintahan, nakipaghiwalay lang siya hindi pa ganoon katagal. Gayunpaman, ang diborsyo ay hindi dapat ipagmalaki. Dahil hindi naman nagtanong si Serena tungkol dito, wala siyang sinabi. Hindi ako makapaniwala na wala kang girlfriend kapag napakahusay mo. Maganda rin ang ugali mo. Medyo. Nagulat si Serena, pero mas lumalim ang ngiti niya. Ilang beses pa siyang tumingin kay Richard, at mas nasiyahan. Nakapagtapos na si Lily sa universidad at nasa edad na kung saan nararapat na pag-usapan ang kasal. At least, dapat naghahanap siya ng boyfriend. Malaki ang pangangatawan at gwapo ni Richard, at ang ganda talaga ng ugali niya. Siya ay nababagay sa kanyang anak na babae sa iba't ibang paraan. Ang nakakabuti pa ay ang katotohanang masasabi niyang may interes ang kanyang anak kay Richard. Nagustuhan niya itong maglaro ng matchmaker. Richard, saan ka galing? Anong ginagawa ng mga magulang mo? Patuloy na tanong ni Serena. Wala akong magulang. Ulila na ako mula pagkabata, at lumaki sa ampunan. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Richard. Marahil ay dahil sa sensitibong bagay ito, ngunit hindi na maalaya ni Richard na medyo hindi nararapat ang mga tanong ni Serena. Para siyang iniimbestigahan. Yan. No wonder. Nagulat si Serena, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit walang kasintahan si Richard. Kung tutuusin, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Richard. Kung wala ang kanyang mga magulang, malabong kayang bumili ng bahay o sasakyan. Hindi naging madali ang paghahanap ng girlfriend sa ganoong sitwasyon. Richard, pasensya na. I wasn't trying to bring up something sad. Paumanhin ni Serena. Huwag kang mag-alala, ayos lang, umiling si Richard, na nasanay na. Mabilis niyang inayos ang sarili. Tumingin si Serena kay Richard at natahimik sa maikling panahon. Alam niyang maganda ang anak niya. Kahit na tingnan mo ang buong lungsod, ang kanyang anak na babae ay isa pa rin sa pinakamaganda. Sa hitsura ng kanyang anak at sa katotohanang nagtapos si Lily sa universidad, hindi magiging ganoon kahirap para kay Lily na makahanap ng isang binatang may magandang background o mayamang tagapagmana. Natural na umaasa siyang makakahanap ang kanyang anak ng kasintahan na mas mayaman para mabuhay si Lily ng walang pag-aalala. Gayunpaman, si Richard ay isang mabuting tao, at ang kanilang pamilya ay may utang na loob sa kanya. Hindi man maganda ang kalagayan ng pamilya ni Richard, hindi naman ganoon kalala ang kanyang kinabukasan hanggat pinaghirapan niya ito. Matapos tumahimik sandali, nagpasya si Serena na ang karakter ng isang lalaki ay mas mahalaga kaysa anumang materyalistiko. Hindi niya tiningnan si Richard dahil dito, at sa halip ay biglang nagsimulang tumingin kay Richard sa isang mas mahusay na liwanag. Hindi gaanong iniisip ni Lily ang mga bagay-bagay. Nagustuhan lang niya ng kaunti si Richard, hindi siya nag-iisip na malayo sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, biglang may kumatok sa pinto. I wonder kung sino yun. I'll open the door, ibinaba ni Lily ang kanyang mga kubyertos at tumayo para buksan ang pinto sa sala. Kabanata 142 mula sa labas, pumasok ang isang magandang batang babae na mukhang 26 o 27 edad kasama ang dalawang binata. Rizzy, Tomas, bakit ka nandito? Nagulat si Lily. Ang batang babae sa kanyang harapan ay anak ng kanyang tiyuhin. Pinsan niya iyon, si Rizzy Plummer. Isa sa mga binata sa likod ni Rizzy ay ang kanyang pinsan na si Tomas Lewis. Iniwan sila ng ama ni Lily sa murang edad,
at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanilang dalawa ng mag-isa. Sa panahong iyon, malaki ang naitulong ng kanyang tiyuhin at ilang kamag-anak sa kanilang pamilya. Kasama nila si Rizzy. Lumaki silang dalawa ng magkasama, at nagkaroon sila ng hindi kapani-paniwalang magandang relasyon. Nang ipadala ang kanyang ina sa ospital, nanghiram sila ng malaking pera kay Rizzy para bayaran ito. Tiyuhin man niya o Rizzy, pareho nilang ginawa ang lahat para matulungan ang pamilya ni Lily, kaya labis ang pasasalamat ng pamilya ni Lily. Lily, balita ko nakalabas na ng ospital si Tita Serena. Weekend ngayon kaya wala kaming pasok ni Tomas. Pumunta kami dito para bisitahin siya. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Tanong ni Rizzy. Nako, kasalukuyang kumakain ang nanay ko sa dining. Rizzy, ito. Curious na napatingin si Lily sa binata sa likod ni Tomas. Estranghero sa kanya ang lalaki. Lily, ipapakilala kita. Kaibigan ito ni Tomas mula sa universidad, si Duncan Richard Ard. At saka, siya ay isang tao na sinusubukan kong iset up sa iyo. Napangiti si Rizzy. Ano? Iset up ako? Nagulat si Lily. Mula nang magtapos siya sa universidad, iilan sa kanyang mga kamag-anak ang nag-alok na ipakilala siya sa mga lalaki dahil maganda siya. At may magandang pinag-aralan. Ipapakilala nila siya sa ilang mga lalaki mula sa mabubuting pamilya. Isa sa kanila si Rizzy. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na dadalhin ni Rizzy ang isa sa sandaling iyon. Lily, nagtatrabaho ang pamilya ni Mr. Richard Ard sa mga construction materials. Mayroon silang hindi bababa sa ilang milyon sa mga asset. Sobrang gwapo at matangkad, at mayaman din ang pamilya niya. Ang isang kasing husay niya ay hindi madalas dumarating. Siguraduhin mong pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Huwag hayaang mawala ito. Bulong ni Rizzy sa tenga ni Lily na bakas sa mukha niya ang excited. Sa totoo lang, inayos ito ni Rizzy na may dalawang motibo. Ang isa ay dahil iniisip niya si Lily, at ang isa ay para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan. Parehong regular office worker lang sina Rizzy at Tomas. Hindi ganoon kataas ang kanilang mga sweldo, at hindi rin maganda ang kanilang mga prospect sa karera. Nangyari ay nalaman ni Tomas na single si Duncan sa isang pagtitipon ilang araw ang nakalipas. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na ipakilala si Lily kay Duncan. Sumang-ayon si Duncan noon. Hanggat nagtagumpay ang bagay na ito, susuportahan siya ni Duncan sa hinaharap, natutulungan siyang makakuha ng matagumpay na negosyo. It concerned Tomas' future, so both Rizzy and he were very moved. Sinugod nila si Duncan para ipakilala siya kay Lily. Hello, Miss Cameron. Nagagalak akong makilala ka. Ang ganda mo talaga. Pinuri ni Duncan si Lily sa isang maginoong paraan. Namangha siya. Sinumpaan siya ni Tomas na talagang maganda si Lily. Akala niya ay nag-e-exaggerate lang si Tomas kaya hindi siya naniwala. Gayunpaman, nang makita si Lily sa kanyang sarili, naunawaan niya na hindi nagsisinungaling si Tomas. Kabanata 143. Ang hitsura ni Lily ay hindi kapani-paniwalang maganda, at naglaan pa siya ng oras upang magbihis ng maganda noong araw na iyon. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang matikas at sariwa. Si Lily ay mas maganda kaysa sa inaakala ni Duncan. Pakiramdam niya ay hindi pa siya nakakita ng ganito kalinis at kagandang babae. The moment he saw Lily, he was shocked. Pakiramdam niya ay perpekto si Lily. Ginoo Richard Ard, masyado mo akong pinupuri. Magalang nang umiti si Lily na medyo nakaramdam ng awkward. Kakatapos lang niya sa universidad hindi pa katagal, kaya pakiramdam niya ay napakabata pa niya, at hindi na kailangan pang maghanap ng mapapangasawa. Gayunpaman, ginawa pa rin ito ni Rizzy dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Kung ordinaryong oras man iyon ay pinagdaanan na niya ito para lang sa kapakanan ni Rizzy. Gayunpaman, ang sitwasyon ay medyo kakaiba sa araw na iyon. Inimbitahan nila si Richard para pasalamatan si Richard sa pagtulong sa kanila. Bigla siyang gustong ipakilala ni Rizzy sa isang lalaki.
Siguradong hindi niya magagawa iyon sa harap ni Richard. Isa pa, medyo nagustuhan na niya si Richard, kaya ayaw niyang makita siya ni Richard na gumagawa ng ganoon. Rizzy, Tomas, nandito kayong dalawa. Nag-lunch na ba kayong dalawa? Bakit hindi ka pumasok at kumain ng tanghalian? Nang marinig ang ingay sa sala, parehong lumabas ng dining room sina Serena at Jared. Natural, hindi pakiramdam ni Richard na kaya niyang ipagpatuloy ang pagkain doon ng mag-isa, kaya tumayo na rin siya para sundan sila. Ayos lang, Tita Serena, nag-lunch na tayo. Pumunta kami dito ni Tomas dahil gusto ka naming makita, at may gusto din kaming ipakilala kay Lily, matapat na sabi ni Rizzy. Ipakilala mo siya. Nagulat si Serena. Nang makalabas siya sa ospital 2 araw na ang nakakaraan, tinawagan siya ni Rizzy, na nagsasabing nakahanap siya ng hindi kapani-paniwalang magandang pag-asam ng kasal. Para kay Lily. Alam niyang kabaitan ang ginawa ni Rizzy kaya hindi niya ito tinanggihan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nagmamadali si Rizzy kaya dinala ni Rizzy ang lalaki. Rizzy, ikaw pala. Lumabas si Richard sa kusina. Laking gulat niya nang makita niya si Rizzy, nakilala niya kaagad. Richard, kamusta ka dito? Bumaling ang mga mata ni Rizzy kay Richard habang gulat na bulalas. Ano? Magkakilala ba kayong dalawa? Parehong nagulat sina Lily at Serena. Nang magpalitan sila ng tingin. Hindi nila maisip kung paano magkakilala sina Rizzy at Richard. Hindi lang tayo magkakilala. Magkasama kami noon. 2 o 3 taon kami sa iisang kumpanya. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Rizzy. At nag-out of place siya. 3 taon siyang kasama ng mga Manson, at nagtrabaho sa kanilang kumpanya sa buong panahon. Si Rizzy ang kasamahan niya doon. Sa oras na iyon, namuhay siya ng medyo walang halaga at nagdusa sa katahimikan. Alam ng lahat ng tao sa kumpanya na siya ay isang alipin sa kanyang asawang si Rizzy. Gayunpaman, hindi gaanong nakikisalamuha sina Richard at Rizzy sa kanilang trabaho, kaya kahit na inisip ni Rizzy na minamaliit si Richard, wala siyang. Tita Serena, bakit lahat kayo kasama ni Richard? Tumingin si Rizzy kay Richard bago tumingin kay Lily. Parang may naintindihan siya, at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Could Richard be off? You can say it like that. Utang namin kay Richard. Malaki ang naitulong niya sa amin, kaya iniisip ko ang isang bagay na iyon. Tumango si Serena pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng nangyari kanina, nasabi na niya na may nararamdaman si Lily para kay Richard. Medyo masaya rin siya kay Richard. Kabanata 144. Dahil nakita na ni Rizzy, kusang loob na inamin ito ni Serena. Sa ganoong paraan, titigil si Rizzy sa pagsisikap na iset up si Lily sa iba, at may iligtas sila nito ng ilang problema. Paano mo nagagawa iyan? Si Tita Serena, sikat si Richard sa pagiging inutil, at divorcee siya. Paano siya magiging karapat-dapat kay Lily? Niloko mo ba siya? Halos malaglag ang panga ni Rizzy sa sahig sa hindi makapaniwala. Ano? Walang kwenta. Isang divorce. Rizzy, baka nagkakamali ka. Gulat at hindi makapaniwalang tumingin si Serena kay Rizzy, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Rizzy. Hindi nga ako nagkakamali. Tita Serena, baka hindi mo alam ito, pero dati siyang kasal sa mga Manson. Niloko siya ni Marilyn hindi pa nagtagal. At pinalayas sa bahay. Without anything to his name. Maikling ikinwento ni Rizzy ang lahat. Nagtatrabaho pa rin siya sa mga Manson, at medyo alam niya ang tungkol sa diborsyo ni Richard kay Marilyn. Alam niyang pinalayas si Richard ni Marilyn. Nagkaroon pa si Marilyn ng anak sa iba. Isang taong walang kwenta gaya ni Richard ay isang kahihiyan. Pakiramdam niya ay napakataas na ng papuri ang pagtawag kay Richard na walang silbi. Nang marinig ang lahat ng sinabi ni Rizzy, hindi man lang nagpakita ng emosyon si Richard sa kanyang mukha. Tinanggap na niya ang hiwalayan niya. Hindi na siya ang walang kwentang lalaki mula noon. Kahit gaano pa siya hinamak ni Rizzy noon, nakaraan na ang lahat kaya wala siyang dapat ipag-alala.
Richard, totoo ba ang sinabi ni Rizzy? Nagdaan ka na ba sa divorce? Hindi makapaniwalang tumingin si Serena kay Richard. Tama, totoo lahat ng sinabi niya. Tumanggo si Richard at tapat itong inamin. I can't believe you had such a sad past. Bumagsak ang mood ni Serena. Siya ay lubos na humanga kay Richard, ngunit sa sandaling malaman niya ang lahat ng iyon, ang kanyang impresyon kay Richard ay nagbago ng husto. 20. Dati napakawalang kwenta ni Richard. Maaaring wala siyang kakayahang protektahan ang kanyang anak sa hinaharap, at bigyan siya ng kaligayahan. Divorcee pa nga si Richard. Ang kanyang anak na babae ay napakaganda at talentadong babae. How could she let her daughter to be with someone who was looking for his second marriage? Hindi ba ito magiging isang kumpletong biro? Tatanggi siya. Tumingin si Lily kay Richard na may kaunting pagkabigo sa puso. Gayunpaman, mas gusto niya si Richard bago iyon at hindi gaanong iniisip ang bagay na iyon. Nang malaman niya ang malungkot na nakaraan ni Richard, nakaramdam lang siya ng kaunting simpatiya. Hindi niya ito tiningnan ng masama. Brat, paanong ang isang taong walang kwenta gaya mo, na hindi makakakuha ng anumang gusto niya, ay magkakaroon ng lakas ng loob na subukang makipagkita sa isang taong kasing ganda ni Miss Cameron? Kung ako sa iyo, niloko ng iyong asawa at pinalaya sa iyong pamamahay, tinapos ko na lang ang sarili kong buhay. Dangka. Pinuntahan niya si Lily, at si Richard ay halos isang hakbang sa unahan niya, kaya hindi niya gusto si Richard. Ganoon karami. Baka nagkakamali ka. Hindi ako nagpunta dito na may anumang intensyon na iyon. Katrabaho at kaibigan lang ako ni Lily. Nagpunta ako rito bilang bisita. Kalmadong tumingin si Richard kay Duncan, hindi gaanong nagpapakita ng emosyon. Gayunpaman. Paano ito kahit papaano naging blind date? Kabanata 145, enough. Hindi mo kailangang magpanggap. Pareho tayong lalaki dito, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sinasabi ko sa iyo, basura na parang dapat alam mo ang lugar mo. Itigil ang pag-iisip tungkol sa pakikipag-date sa itaas ng iyong istasyon. Hindi ka karapat-dapat. Ngunguso si Duncan. Napakaganda at dalisay ni Lily. Kahit sinong lalaki ay mabibigla sa kanyang hitsura. Ayaw niyang maniwala na hindi ganoon ang tingin ni Richard kay Lily. Sinubukan niyang gumawa ng paraan para tuluyang masipa si Richard sa pagtakbo. Tama ka, masyadong mabait si Lily para sa akin, pero hindi ka man lang maihahambing sa kanya. Madilim ang mukha ni Richard, nagalit. Sakay abangan ni Duncan. Brat, kilala mo ba kung sino ako? How dare you talk to me like this? Napagod ka bang mabuhay? Galit na sigaw ni Duncan habang nakatingin kay Richard ng masama. Kung hindi siya nagsisikap na mag-iwan ng magandang impresyon kay Lily, sana ay sumugod siya para turuan si Richard ng leksyon noon pa lang. Richard, tumahimik ka na. Anong karapatan ng isang basurang tulad mo na makipagtalo kay Mr. Richard Ard? Kahit anong tingin mo, 100 beses siyang mas magaling kaysa sa iyo. Galit na sigaw ni Rizzy kay Richard bago ito nagmamadaling sinabi kay Serena, Tita Serena, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Richard para lokohin kayo ni Lily, pero hindi kayo dapat mahulog dito. Rizzy, hindi ito ang iniisip mo. Malaki ang naitulong ni Richard sa aming pamilya, at inimbitahan siya ni Lily bilang bisita. Kung tungkol sa blind date na inayos mo para kay Lily, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Awkward na ngumiti si Serena. Matapos malaman ang hindi magandang kalagayan ni Richard, tinalikuran na niya ang paniwala na hayaan ang kanyang anak na makasama niya. Gayunpaman, panauhin pa rin si Richard sa huli. Bago umalis si Richard, hindi niya hinayaang makasalubong ang kanyang anak sa mismong harapan niya. Ito ay magiging masyadong bastos. Siya. Tita Serena, nandito na po si Mr. Richard Ard. Bakit kailangan nating maghintay? Wala namang importanteng ginagawa si Lily ngayon. Bakit hindi natin siya hayaan na magkaroon ng pribadong chat sa kanya? Nagmamadaling sabi ni Rizzy. Ang kanyang asawa at ang kanyang sarili ay karaniwang kailangang magtrabaho,
At si Duncan ay palaging abala sa kanya. Negosyo. Bihira lang silang lahat na libre noong weekend. Kung maghihintay sila, hindi alam ni Rizzy kung kailan sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Wala siyang pasensya. Tumingin si Richard kay Serena bago tumingin kay Rizzy. Mabilis niyang nalaman na tila hindi siya gusto sa paligid, kaya sinubukan niyang magpaalam. Tita Serena, Lily, dahil busy ka ngayon, hindi na kita guguluhin. Aalis na ako. Paano mo nagagawa iyan? Richard, hindi ka pa nga tapos kumain. Hindi ka pwedeng umalis. Nagmamadaling hinayla ni Lily ang braso ni Richard. Si Richard ang naging benefactor ng kanilang pamilya. Kakasimula pa lang ni Richard sa pagkain, walang paraan na papaalisin niya si Richard ng ganoon. Ayos lang, mas marami tayong pagkakataon sa hinaharap, nakangiting sabi ni Richard. Brat, I guess you know your place. Magwala ka. Napangisi si Duncan. Labis siyang nalungkot nang makitang hinawakan ni Lily ang braso ni Richard para pigilan siya sa ganoong kalapit na paraan. Kumunot ang noo ni Richard, hindi nasisiyahang tumingin kay Duncan. Gayunpaman, wala siyang ibang sinabi. Lily, bitawan mo siya. Ang walang kwentang bum na tulad niya ay walang talent. Dapat mong ilayo ang iyong sarili sa kanya sa hinaharap, kung hindi, masisira niya ang iyong reputasyon. Ngumisi si Rizzy. Rizzy, hindi yun. Sinubukan ni Lily na protektahan si Richard ng isang malamig na tawa ang hamarang sa kanya. Sinusubukan mong umalis. Huli na. Subukan ang iyong lucky draw, 8,800 bonus. Maglaro. Kabanata 146. May mapanuksong tawa habang si Bowden ay lumakad kasama ang 7 o 8 matipuno. Mabangis na mga binata. Mukhang nasa 30 taong gulang ang frontman. Marami siyang tato sa kanyang mga braso at leeg, at siya ay tila hindi kapani-paniwalang mabangis. Siya ay hindi mukhang isang tao upang trifled sa lahat. Siya ay si Walter Grimm, ang pinsan ni Bowden. Bowden, anong ginagawa mo dito? Nagbago ang ekspresyon ni Lily. Parehong nagdilim ang tingin ni Jared at Serena. Maging sina Rizzy at Tomas ay gulat na napapaligiran sila ng napakaraming mabangis na tao. Ano sa tingin mo? Siyempre, nandito ako para maghiganti kay Richard. Ano pa bang magagawa ko? Malamig na tumawa si Bowden. Bowden, napakaraming taon na tayong magkapit-bahay. Anong sinusubukan mong gawin? Sabi ni Serena na maasim ang mukha. Tita Serena, dahil matanda ka na, prangka ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, maaaring si Richard ang pangunahing salarin sa aking pagpapaalis sa ospital, ngunit tinulungan din siya ng iyong pamilya. Hindi ko bibitawan ang sinuman sa inyo ng madali. Gayunpaman, dapat alam mo ng gusto na noon pa man ay may gusto na ako kay Lily. Basta't ibigay mo sa akin si Lily at hayaan tayong magpakasal sa isa't isa, makakalimutan ko ang lahat. Kung hindi, hindi lang si Richard. Maging ang pamilya mo ay magdurusa mula ngayon. Sinabi ni Richard ang lahat na may panunuya sa kanyang mukha. Labis ang pagkamuhi niya kay Richard kaya gusto niyang putulin si Richard. Kaya lang, kumpara sa puot na iyon, mas nahumaling siya kay Lily. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Binalak niyang gamitin si Richard para takutin si Serena at ang pamilya nito. Kapag nakuha na niya si Lily, makakahanap siya ng isa pang pagkakataon para harapin si Richard. Wala kang kahihiyan. Namula ang mukha ni Lily sa galit. Mangarap pa. 24. Malamig ang mukha ni Richard habang naghahanda siyang umakyat, ngunit bago pa man siya makagalaw, sinamantala ni Duncan ang pagkakataong tumalon. Kalokohan. Sino ka sa tingin mo para pakasalan ka ni Miss Cameron? Galit na sabi ni Duncan. Napatingin siya kay Lily. Nagkagusto siya sa kanya. Gayunpaman, sinubukan ni Bowden na ilayo si Lily sa kanya. Walang paraan na tumabi lang siya. Nasabi na niya na si Lily ay nagmula sa isang pamilya ng mga karaniwang tao. Lahat sila malamang natakot sa mga maliliit na gangster na nasa harapan nila. Ito ang perpektong pagkakataon para iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa.
Walang paraan na palalampasan niya ang pagkakataon. Sino ka? Saan ka nanggaling? Tumingin si Bowden kay Duncan nang hindi sigurado kung sino si Duncan. Mas mabuting makinig ka sa akin ng maayos. Duncan Richard Ard ang pangalan ko. Ang tatay ko ang boss ng Faith Furnishings, si Anthony Richard Ard. Kung alam mo ang pangalang ito, mawala ka kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpigil. Sigaw ni Duncan habang nakataas ang ulo. Ang kanyang ama ay humarap sa konstruksyon, at regular na nakikipag-ugnayan sa ilalim ng lupa. Medyo marami siyang kilala sa bahaging iyon ng mundo. Sa koneksyon at kapangyarihan ng kanyang ama, hindi siya na-face ng mga halimaw na iyon sa kanyang harapan. Sino si Anthony Richard Ard? Walter, kilala mo ba siya? Natigilan si Bowden sa pagiging mayabang ni Duncan, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nilingan niya si Walter habang nagtatanong. Narinig ko na siya. Si Anthony ay maaaring hindi mula sa ilang kilalang mayamang pamilya, ngunit siya ay medyo mad-ulash. May kapangyarihan siya sa loob ng lumang lungsod. Chapter 147. Tumanggo si Walter habang medyo naging seryoso ang ekspresyon nito. Dahil narinig mo ang aking ama, mawala ka kaagad. Malamig na ngumuso si Duncan habang nakataas ang ulo. Walter, ito. Nagsimulang magpanik si Bowden, hindi alam kung ano ang gagawin. Perpektong pinlano niya ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na lilito ang isang tulad ni Duncan. Mukhang may kakayahan ang ama ni Walter, kaya hindi niya nagawang sakta ng lalaki. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis ng walang dala. The best pa rin si Mr. Richard Ard. Mas mabuti pa siya kaysa sa walang kwentang basura. Nang makita ang nangyayari, natuwa si Rizzy. She gave Duncan a thumbs up bago tumingin kay Richard na may kasama pang panghahamak. Tama, salamat na lang kay Mr. Richard Ard. Parehong pinahahalagahan ni Serena at Lily si Duncan. Ang mga tauhan ni Walter ay tila hindi nila kayang hawakan, kaya inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Duncan. Palibhas ay pinupuri ng lahat ng ganoon, hindi maiwasan ni Duncan na tumingin kay Richard. Pagkatapos ng nangyari kanina ay tiningnan na niya si Richard bilang kanyang kaga sa pag-ibig. Matagumpay niyang napaatras si Richard at nagpakitang gilas. Sa harap ni Lily at ng iba pa, kaya natuwa siya sa sarili niya. Napangiti ng mahina si Richard, walang pakialam dito. Wala naman siyang intensyon para kay Lily. Dahil gusto ni Duncan na gumanap bilang bayani, bibigyan niya si Duncan ng pagkakataon. Tila kayang lutisin ni Duncan ang usapin ng walang pagdanak ng dugo, kaya't ito ay mas mahusay kaysa sa paglutas niya ng mga bagay na may karahasan. Wala siyang dahilan para makipag-away sa mga bagay-bagay kay Duncan. Nang makitang inamin ni Richard ang pagkatalo, mas natuwa si Duncan sa kanyang sarili. Anong tinatitigan niyo lahat? Umalis ka na bago pa ako magalit. Itinuro ni Duncan ang mga tauhan ni Walter at nagsimulang sumigaw, gustong gamitin ang pagkakataong ipakita si Lily, Serena, at ang iba pa. Kailangan niyang tiyakin na ginawa niya ang mga bagay ng lubusan. Brat, masyado kaming mabait sa'yo. Biglang sinampal ni Walter si Duncan. Smack! Isang malinaw na tunog ang narinig, at si Walter ay nasure-sure sa lupa matapos masampal. Pagkatapos nito, nahulog siya, mukhang hindi ka pani-paniwalang kaawa-awa. Naglakas loob kang saktan ako. Natigilan si Duncan habang nakahawak ang isang kamay sa mukha niya. Kawalang paniwala. Paano kung saktan kita? Kung tatay mo ang kaharap ko ngayon, baka mas naging makonsiderasyon ako. Pero sino ka sa tingin mo? Kahit ang isang brat na tulad mo ay naglakas loob na magpakita sa harapan ko. Nasusuka ka na ba sa buhay? Malamig ng ngiti na sabi ni Walter. Nasa underworld siya for around 7 or 8 years. Kahit na hindi siya amo ng kanyang lugar, nakagawa pa rin siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili. May boss siyang umalalay sa kanya. Kahit na si Anthony mismo ang lumitaw, hindi maglalakas loob si Anthony na gumawa ng anuman sa kanya.
Siyempre, kung medyo mas magalang si Duncan sa simula, maaaring hindi niya ginawa. Kahit ano kay Duncan bilang pagsasaalang-alang kay Anthony. Gayunpaman, kumilos si Duncan ng labis na mayabang, ganap na nagagalit sa kanya. Ikaw. Napatulala si Duncan. Parehong natulala sina Rizzy at Tomas. Maging si Lily at ang kanyang pamilya ay lubos na natulala. Naisip nila na ang pagpapakitang gilas ni Duncan ay nangangahulugan na hinarap na niya ang bagay na iyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang pangalan ng ama ni Duncan ay hindi sapat upang itulak ang kabilang partido. Sino ka sa tingin mo? Para sa kapakanan ng iyong ama, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung pupunta ka doon sa tabi ngayon, may isip kong palayain ka. Kabanata 148. Gayunpaman, kung mayroon kang lakas ng loob na subukan at gawin muli ang anumang bagay, ginagarantiyahan ko sa iyo na pipalayan kita. Malamig na tiningnan ni Walter si Duncan. May nakapatay na kislap pa sa kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay tila isang makamandag na ahas na malapit ng hampasin. Hindi napigilan ni Duncan na kiligin habang dumadaan sa kanyang puso ang isang bata. Alam niyang may kaharap siyang taga-underworld. Kaya nilang gawin ang lahat, kaya hindi lang siya tinatakot niya. Mabuti, napakabuti. Tatandaan ko yung sampal na yon. Maghintay lang at tingnan. Takot na takot si Duncan. Pagkatapos ng mga masasakit na salita na iyon, dali-dali siyang pumihit sa gilid, hindi nang ahas na harapin ang kabilang partido ng direkta. Masyadong mabilis ang lahat. Si Serena, Lily, at ang iba pa ay parang binuhusan lang sila ng isang balde ng malamig na tubig. Mabilis silang lumubog sa depresyon. Ang pira-pirasong pag-asa na mayroon sila kanina ay napawi. Mr. Richard Ard, huwag kang pumunta. Hindi mo pwedeng basta-basta iwan si tita at ang mga pinsan ko ng ganyan. Nag-aalalang hinawakan ni Rizzy ang braso ni Duncan. Alam ko, hindi ko sila basta-basta iiwan. Sadyang hininaan ni Duncan ang boses habang nagpupuri. Tumingin si Rizzy. Pagkatapos nito, tumalikod siya sa mga tauhan ni Walter at kinuha ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe sa kanyang ama, na nagpaplanong kumuha ng mga reinforcement. Mabilis na naintindihan ni Rizzy ang gustong gawin ni Duncan. Nakahinga siya ng maluwag ng palihim, at bigla na naman siyang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sina Serena at Lily ay walang tiwala sa lahat. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang kagyat. Sa oras na dumating ang reinforcements ni Duncan, matatapos na ang lahat. Haha, ang galing. Walter, mas magaling ka pa rin sa kanila. Masayang tumawa si Bowden. Nag-aalala siyang baka hindi makaharap ni Walter si Anthony kanina kaya naman pinigilan niya ang sarili na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, tila hindi natatakot si Walter kay Anthony at sinampal pa niya si Duncan na parang wala lang. Walang dapat ipag-alala si Bowden. Kabanata 145. Bowden, kung may sama ka ng loob, kailangan mong maghiganti. Gawin mo na lang lahat ng gusto mo ngayon din. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Walang makakagawa sa iyo. Ngumisi si Walter. Habang nakatingin kay Richard, Lily, at sa iba pa na may matinding kislap sa mga mata. Para siyang nakatingin sa mga tupang naghihintay. Kakatayin. Ang ngiti ni Bowden ay nagbabantang mahati ang kanyang mukha. Sa mga sinabi ni Walter, lalo siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Serena na may nakakatakot na ngiti sa labi. Tita Serena, ang tagal na. Limitado ang pasensya ko. Ano ang iyong palagay tungkol sa mga ito? Nagpaplano ka bang pakasalan ako ni Lily, o mananatili kang matigas ang ulo hanggang sa huli? Madilim ang mukha ni Serena. Pinilit niyang iwaksi ang takot sa kanyang puso habang sinusubukan niyang maging mahinahon. Bowden, ang aming mga pamilya ay palaging medyo palakaibigan sa isa't isa. May oras ka pa para pigilan ito. Kung ipagpapatuloy mo ang paggawa nito, isusumbong namin ito sa pulisya. Ang pulis. Mangyaring magpatuloy. Wala kaming ginawang masama sa iyo, kaya ano ang magagawa mo kung isusumbong mo ito sa pulis?
Wala silang magagawa kahit nandyan sila. Gayunpaman, dapat maging maingat ang iyong pamilya sa mga lansangan sa hinaharap. Baka hindi mo sinasadyang mabali ang ilang mga paa o tuluyang mahulog ng husto. Kaya naparalisado ka. Kung mangyari man iyon, huwag mo akong sisihin sa hindi ko sinabing mag-ingat ka. Malamig na ngumiti si Walter. Halata ang pananakot sa kanyang mga salita. Ikaw. Namutla ang pamilya ni Lily, natakot sa mga pananakot ni Walter. Lahat sila ay mga regular na tao lamang, kaya walang paraan na makakalaban nila ang isang tulad ni Walter, na palaging nasa paligid ng pagdanak ng dugo. Madali silang patayin ni Walter. Biglang, ang buong pamilya ay mukhang hindi kapani-paniwalang namumula. Nawalan na sila ng pag-asa. Kabanata 149, Richard, basura ka. Nandito ang mga taong ito para sa iyo, ngunit nagtatago ka sa likod. Parang duwag. Lalaki ka pa ba? Galit na sinaway ni Rizzy si Richard. Pakiramdam niya ay kinaladkad ni Richard ang pamilya ng kanyang tiyahin. Dito, at labis na kinasusuklaman si Richard. Hindi ako naging duwag. May gusto sana akong gawin kanina, pero may nag-take ng chance bago ko magawa. Ano ang magagawa ko? Ngumiti ng pilit si Richard. Sa wakas ay humakbang pasulong. Naisip niya na malulutas ni Duncan ang bagay na ito nang walang pagdanak ng dugo, at hindi niya binalak na nakawin ang kulog ni Duncan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Duncan ay para lamang sa palabas. Siya ay tumingin mahusay, ngunit hindi kapaki-pakinabang sa lahat. After things went to this stage, tinawag pa siyang duwag ni Rizzy. Pakiramdam niya ay sinisiraan siya. Pagkatapos noon, itinapon ni Richard ang kanyang mga pagkadismaya. Tumingin siya kay Bowden at malamig na sinabi, Bowden, ako ang dahilan ng lahat sa pagkakataong ito. Huwag mong troublemayan si Lily. At ang kanyang pamilya. Lumapit ka lang sa akin kung may problema ka. Nagulat si Serena nang marinig iyon at nagmamadaling sinabi, Richard, hindi mo ito kasalanan. Sinaktan mo lang si Bowden dahil tinutulungan mo kami. Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw ang biktima dito. Tama ang nanay ko. Richard, sapat na ang naitulong mo sa pamilya ko. Paano namin hihilingin sa iyo na kunin ang pasanin na ito? Nakatikip si Lily sa sinabi niya. Tila nagkaroon ng mahalagang desisyon si Lily nang maglakas loob siya para sabihin, Bowden, dapat alam na alam mo ito. Si Richard ay inosente sa buong panahon. Basta pinakawalan mo siya, liligawan kita. Si Lily ay mukhang hindi kapani-paniwalang bigo. Sa totoo lang, hindi niya gustong pakasalan si Bowden, ngunit nakatulong si Richard sa kanilang pamilya. Hindi niya hahayaang mapahamak si Richard. Higit pa rito, inisip niya ang mga bagay sa isang mas walang muwang na paraan. Ang pagiging engaged ay hindi nangangahulugan ng pagpapakasal. Maaari muna siyang sumang-ayon dito at malampasan ang kasalukuyang panganib. Pagkatapos noon, makakaisip na siya ng paraan sa mga bagay-bagay. Mabuti, ang galing. Ikaw mismo ang nagsabi nito. Siguraduhin mong tutuperin mo ang iyong salita. Si Bowden ay labis na nasasabik habang siya ay emosyonal na tumatawa. Ang layunin niya ay gamitin si Richard para takutin si Lily na gawin ang gusto niya. Naging maayos ang lahat, at nasa kontrol niya ang lahat. Kitang-kita kung gaano siya kasaya. Tungkol naman kay Richard, hindi niya inakala na pabayaan muna si Richard. Pagkatapos niyang makuha si Lily sa hinaharap, makakapaghiganti siya. Kay Richard anumang oras. Hindi. Lily, hindi ka pwedeng magkasundo sa kanya. Tumanggi akong sumang-ayon dito. Agad naman itong tinanggihan ni Richard dahil sa gulat. Richard, huwag ka nang magsalita ng iba. Alam ko ang ginagawa ko. Nagmamadaling sinulyapan ni Lily si Richard, ayaw niyang magalit si Richard kina Bowden at Walter. Lily, alam kong nag-aalala ka sa akin. Huwag kang mag-alala, ilan sa kanila ang walang magagawa sa akin. Nakita mo kung paano ko natalo ang ilang mga bodyguard sa kumpanya noong nakaraan. Nakalimutan mo na ba iyon? Pag-aaliw ni Richard, gustong pakalmihan si Lily.
Pagkatapos ng paalala ni Richard, biglang naalala ni Lily kung paano nagkaroon ng alitan si Richard kay Joseph sa kumpanya noong huling pagkakataon. Pagkatapos nito, nagdala si Donald ng ilang seguridad, mga bantay upang harapin siya. Kahit ilang batuta ang nakatutok kay Richard, nagawa pa rin ni Richard na talunin si Donald at ilang bodyguards na mag-isa sa huli. Naikinagulat ng lahat. Sa ipinakita ni Richard noon, wala siyang problemang matalo ang 5 o 6 na tao ng mag-isa. Pero, Kabanata 150 medyo nag-aalala pa rin si Lily. Kung tutuusin, karamihan sa mga security guards sa kumpanya ay mga regular na tao. Kung ikukumpara sa mga mabangis na mukhang mabangis na iyon, hindi sila magka-level. Nang humarap si Richard sa iilang bodyguard noon, nasa isang delikadong sitwasyon na siya. Nagtamo pa siya ng ilang pinsala. Parang hindi makatotohanan na kaya niyang talunin ang mga tauhan ni Walter. Walang mga ngunit. Huwag kang mag-alala, ang mga mahihinang mino na ito ay walang magagawa sa akin. Ngumiti si Richard nang may pagmamalaki. Brat, sinong tinatawag mong mino? Gusto mo bang mamatay? Labis ang galit ng mga tauhan ni Walter habang malamig na nakatingin kay Richard. So what if I called you minos? Kayong mga basura ay hindi man lang maliit sa paningin ko. Tiningnan ni Richard ang mga lalaking iyon ng masama. Gusto mong mamatay. Galit na galit si Walter habang itinaas ang kanyang kamay at nagpadala ng isang sampal sa mukha ni Richard. Smack! Isang malinaw na sampal ang narinig. Hinarang ni Richard ang sampal bago ipinadala ang sarili niya kay Walter. Umikot si Walter sa lugar. Sa isang masakit na sigaw, 2 ngipin ang pinalabas. Ikaw grupo ng mga walang alam na basura. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magwala ngayon din. Otherwise, bear with the consequences yourself. Malamig na babala ni Richard sa kanila. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang matalim na aura tungkol sa kanya. Hindi siya naging malupit na tao. Kung ang kabilang partido ay nagpasya na bumalik, makakalimutan niya ito. Mga kapatid, kunin mo siya. Pilayan ang lalaking ito. Hinawakan ni Walter ang isang kamay sa kanyang bibig, nakita ang kanyang kamay na puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay namumula. Wala na siyang pakialam sa babala ni Richard. Binatukan niya ng masama si Richard. Hindi nalalayo ang kanyang mga nasasakupan. Lahat sila ay tumakbo papunta kay Richard. Walter, patayin mo siya. Si Bowden ay may mabangis na hitsura sa kanyang mukha habang hinihikayat niya si Walter. Kabanata. Itinigil ni Richard ang kanyang engagement kahit pumayag na si Lily kaya lalo niyang kinaiinisan si Richard. Dahil gusto ni Richard na mamatay ng husto, ibibigay niya kay Richard ang kanyang hiling. Richard, mag-ingat ka. Namutla si Lily sa takot, hindi alam ang gagawin. Kahit na alam niya na si Richard ay may ilang kaalaman sa martial arts, si Walter at ang kanyang mga tauhan ay pawang bahagi ng underworld. Lahat. Sila ay hindi kapani-paniwalang mabangis. Hanggat si Richard ay gumawa ng isang pagkakamali, ang kahihinatnan ay nakamamatay. Ito ay mas masahol para kay Serena at sa iba pa. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na may kakayahan si Richard na harapin ang napakaraming mga tulisan. Lahat. Sila ay nagsimulang magpanik. Kilala ni Rizzy si Richard bilang isang walang kwentang lalaki, kaya naisip niya na si Richard ay naghahanap lamang ng kamatayan sa pag-provoke sa kanila ng ganoon. Alamin ang iyong lugar. Ngumisi si Richard, hindi man lang umuurong. Sa halip, nagpadala siya ng suntok sa una niyang kalaban bago tumalikod. Para sipain ang isa. Sa sandaling iyon, inatake siya ni Walter mula sa kanyang gilid. Isang marahas na suntok ang ipinadala kaagad. Hinawakan ni Richard ang palso ni Walter at pinilipit ito. Habang sumisigaw si Walter sa sakit, hinampas niya si Walter sa lupa. Pagkatapos noon, mabilis na umatake ang iba pang mga tulisan, walang pakialam sa anupaman habang sinasalakay nila si Richard. Si Richard ay ganap na kalmado. Siya ay tila isang Richard sa gitna ng mga tupa habang siya ay nahaharap sa mabangis na pag-atake, na mukhang walang kapantay.
Ilang saglit lang, si Walter at ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay sa lupa sa isang tumpok, ganap na nawawalan ng kakayahang lumaban. Nang makita iyon, gulat na gulat si Serena at ang iba pa na halos nasa lupa ang kanilang mga panga.